Ay, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa inyo ka-coffee. Oy, ang International Criminal Court o ang ICC abay nagsalita na sa umiinit na usapin. Ano ba talaga? Aarestuhin ba itong si Digong? Kasi sabi ni Trillanes by June or July aarestuhin itong si Digong o mag-i-issue ng warrant of arrest. At kahapon naman sinasabi ng Department of Justice na i-brief na nila si Pangulong Bongbong Marcos patungkol po dito sa legal options ng presidente if ever na lumabas na itong arrest warrant. At ito ngayon paggising natin ka-coffee, ito ang bumungad sa atin. Ayan nasa balita ito ng Philstar. Nagsalita na po ang abogado o assistant to the counsel ng International Criminal Court. Basahin natin ICC lawyer, sabi niya, Rody faces arrest. Uy, mukhang makakapuntos dito si Trillanes Mukhang totoo itong sinasabi ni Trillanes Rody faces arrest. Bato Albayalde being probed. O yun. Si Bato, iniimbestigahan pa lang at ganoon din si Albayalde. Pero mukhang itong si Digong tapos na ang investigasyon. Kasi sabi ng lawyer Rody faces arrest. So mukhang totoo itong mga nakukuhang inside information ni Trillanes. Naku, pinapakaba na naman ni Trillanes sa mga DDS. Magrally na naman yan. Trillanes, naku po, magrarally na naman yung mga DDS na yan. Saan kaya magrarally yan? Sa Dumaguete ulit? Hindi na, definitely. Sa Davao, baka sa Davao o sa Cebu dahil kay Mike Rama. O sige, bahala kayo dyan. Kayong mag-usap dyan. Kampo ng mga DDS at ni Trillanes, basta wag nyo na isama si PBBM dyan. Walang kinalaman si PBBM dyan. Baka sabihin nyo na naman, na-impluwensyahan ng presidente ang ICC. Seryoso ko ba? Ganon kalakas ang presidente. Inimpluwensyahan niya ang ICC para hulihin itong si Digong. Ang presidente na nagsasabi, walang jurisdiction itong ICC. Pero hindi niya pwedeng pigilan. Sa totoo lang, hindi pwedeng pigilan ng presidente kung ano yung gustong gawin ng ICC. Bahala na, basta mag-issue ng warrant of arrest, bahala na kung tutulong ang local police o ang local authorities ng Pilipinas para i-serve itong warrant of arrest kay Digong and eventually kay Bato at kay Albayalde. Bahala na sila dyan. Diskarte na ng ICC kung paano nila implement yan. Pero malinaw na kapag lumabas sila ng bansa, ay timbog sila dyan. Sige, basahin natin, Grabe, Good morning, mga DDS. May good news sa inyo. Not so good news mula sa Philippine Star. ICC lawyer, Rody faces arrest. Bato Albayalde being probed. Naku po, sabi pa ni Bato, di ba? Sinusumbatan niya yung upperclassman niya Hindi pa rin malinaw kung sino yung tinutukoy niyang upperclassman na tinulungan niya raw nung panahon ni Digong. Pero ngayon, parang ipinagkakalulo siya. Nanghihikayat daw ng mga pulis na tumistigo laban kay Bato. Ibig sabihin, totoo na may nagaganap na investigasyon. Kasi si Bato, naniniwala na siya ngayon Nang una ayaw na maniwala kay Trillanes O ngayon, kinakabahan si Bato. Anyway, hindi pa natin tukoy kung sino yan. Pero ang options natin dyan, si Anyo at si Galvez. Basahin muna natin tong balita na to. International Criminal Court Assistant to Counsel, si Cristina Conti, said she is, and I quote, pretty sure. Uy, grabe Pretty sure. Siguradong sigurado. Tama ba? Yung ba English ang Tagalog na sigurado? Pretty sure. Sigurado, ka-coffee. Sigurado siya that former President Rodrigo Duterte, and I quote again, will be considered as one of the most responsible for the bloody war on drugs during his administration. Ala, sabi ng abogado, ang isa sa pinaka-responsable sa mga natsugi dahil sa kanilang war on drugs. Naku po, nanganganib si Digong O yan nanganganib dito si Digong Ayaw talaga siya tantaran ng ICC dyan. Naku po, kailangan nyo ang presidente ngayon. Magpakabait kayo sa presidente dahil kayo ang may kailangan sa presidente ngayon. Ako, naniniwala ako may intervention ng presidente. Sa pag-serve, sa pag-issue ng warrant of arrest, definitely wala siyang magagawa diyan. Pero sa pag-serve na nitong warrant of arrest, paano kung hindi cooperative ang Pilipinas, gulo yan. O, di ba? Ang sabi ng presidente, hindi pwede, hindi tutulungan ng local authorities ang ICC sa pag-serve nitong warrant of arrest. Ano ibig sabihin yan? May hihirapan ang ICC na i-serve yan. Pero, sabi nga ng ilang mga analyst, yan yung current stance ng presidente. Pero what if? Ito yung talong dyan what if
mag-iba ng circumstances. Uy, tinakot na naman kayo. Mga DDS, tinatakot na naman kayo. What if daw mag-iba ng circumstances at mag-iba ang desisyon ng presidente? Hala kayo. Yari na. Mapapabilis ang pag-serve nitong warrant of arrest. O, sige, tanong. Sige, tanongin ko kayo dyan, ha. Dapat bang mag-iba ang presidente ng kanyang stance dito sa ICC? Dapat bang papasukin na itong ICC? Sige, comment yes kung oo kayo dyan. At comment no naman kung hindi. Pero as of the moment, sabi naman ng PCO, nilinaw ng PCO, no? Kahit na nagkaroon ng briefing, magsagawa ng briefing itong Department of Justice, which is still part of the process, hindi pa rin po nag-iiba ang stance ng presidente when it comes to assisting the ICC. Kasi walang jurisdiction. Yun yung legal basis ng presidente dyan. Pero, we have to take note din. To be fair sa kampo ng DDS, no, pampalubag loob sa inyo. Ang presidente hindi nagdidesisyon ng walang legal basis. Yan. Yan na lang ang panghawakan ninyo para hindi kabahan, no. Hindi nag-i-issue yan ng walang legal basis. Kaya niya sinabi na ang Pilipinas ay hindi tutulong sa kahit na anumang gagawing investigasyon ng ICC dahil walang batayan. Walang legal basis ang konstitusyon natin o anumang batas natin yan, walang karapatan dahil wala silang jurisdiction sa atin. The first place, we are not a member of the ICC and functional yung ating justice system. Pero on the other hand, ang Korte Suprema, meron silang isang ruling na parang obligado pa rin tayo na tulungan itong ICC. At ang sinasabi ni Bato, required din tayo or obliged tayo, obligado rin tayo na tulungan ang Interpol na inaasahang magsiserve dito warrant of arrest dahil tinulungan nila tayo. Kumbaga, we have to reciprocate. Ibalik natin yung tulong na ibinigay ng Interpol sa paghuli kay Teves. Parang kukutyain tayo dyan. Bakit kayo, yung nangailangan kayo ng tulong para maaresto yung si Teves, tinulungan namin kayo. And then ngayon, kailangan ng Interpol ng tulong para maaresto itong si Digong, hindi kayo tutulong. Aba, suntok sa atin yan. Anyway, tingnan natin kung mag-iiba ng stance. Popcorn. Kuha kayong popcorn dyan. Panoorin natin kung ano mangyayari dito. Aside from former President Rodrigo Duterte, two former police chiefs, si Senator Ronald Bato de la Rosa at si Oscar Albayalde, are named as possible to be investigated in the ongoing probe of the International Criminal Court. Ito siguro yung sinasabi ni Bato na may mga hinihikayat na active police officers na tumistigo against Bato. Di ba, si Trillanes din ang nagbulgar niyan eh. Ayaw nilang paniwalaan si Trillanes ng una eh. Pero kahapon nagpusi si Bato, kabado si Bato eh. Rodi Duterte, De La Rosa and Albayalde were explicitly named in public documents regarding the ongoing investigation into the previous administration's war on drugs. So, tinan mo ha, pinangalanan itong tatlo ha. ICC Assistant to Counsel Cristina Conti said in an interview with Storycon on One News on Thursday, May 9. Bago lang ito ka-coffee ha. Kahapon lang itong interview na to, May 9. In a separate message to the Philippine Star on Thursday night, she said the two police chiefs are named as possible to be investigated because of their positions, primarily due to command responsibility. O yun. May pananagutan pa rin pala si Bato. Definitely. Siya ang hepe ng pulis eh. Ganon din si Albayalde. Command responsibility yan. Pananagutan. As to Duterte, she said that she is pretty sure. Yan, wala na. Sure na talaga kay Duterte. Issue na ng warrant of arrest yan. That he will be considered as one of the most responsible and will probably be summoned or ordered arrested by the ICC. Naku! Ayan na! Mga DDS! Anong gagawin nyo dyan? Ulitin nga natin ha. Sabi ni ng abogado ha. He will probably be summoned or ordered arrested by the ICC. Pretty sure ha, tiyak siya dito. Naku, birahin nyo na si Conti. Yan na naman kayo. Awayin nyo na si Conti ngayon. Hindi na si BBM pang awayin nyo si Conti na walang kinalaman si BBM dyan. Conti, who represents the families of the victims of the drug war, stressed that crimes against humanity had been established at this point of the ICC proceedings. Naku po, matibay ang pinangahawakan nila. Yung crimes against humanity, na-establish na po yan. Una, argumento lang yan, but you have to establish that, no? You have to support that with documents. Mukhang buo na. The fact that crimes against humanity have been committed in the Philippines is already established. The question is, who is the most responsible? Ayun na. Naku po.
Rally na yan. Mag-rally na kayo dyan. Once those persons are identified, Conte said that ICC prosecutor can issue arrest warrants or summons even if the probe is still ongoing. Ganun pala yung process. Naintindihan ko yan eh. Kasi in-explain minsan ni Harry Roque yan eh. Kahit na ongoing pa yung investigasyon, pwede kang arestuhin na. Yan. Kahit wala pang ruling doon sa investigasyon na yan, arestuhin ka na kagad. Iba yung protocol nila doon as compared to what we have in the Philippines. Nako po. Asked how many she thinks would be identified as most responsible, Conte responded, I can definitely say for sure one, former President Rodrigo Duterte. Everything started with him. Laki ng galit ng dito. Hindi naman galit Laki ng paniningil ng ICC dito kay Digong But she pointed out that when the ICC prosecutor requested for authorization to initiate an investigation in 2021, De La Rosa and Albayalde were specifically identified. Uy, spilling the tea. Naku po, bulgaran na to bulgaran na. Interesting Ngayon ko lang nabasa itong article na to kaya hindi ko rin napanood yung interview pero nawiwili ako dito Individuals at the highest levels of command of the PNP responsible for ordering, responsible po sila sa pag-order, directing and organizing the overall conduct of the war on drugs. Operations in which a large part of the alleged crimes were committed. Sabi po ng 57-page request. This includes the two PNP chiefs in charge of police operations during the relevant period, namely Ronald Bato de la Rosa and his successor Oscar Albayalde. Nadamay si Albayalde dito. As well as below them the directors of the AIDG, yung Anti-Illegal Drugs Group, and later the DEG, yung Drug Enforcement Group, and the PNP's regional, provincial, and city level directors in charge of coordinating operations on the ground. Malalaking tao ito, Ka-Coffee Malalaking tao itong involved dito na iniimbestigahan dito ng ICC. Anong problema niyan? Sige, ang possible consequences naman yan. What if mag-abroad sila? May training, di ba? Sa PNP uso yan eh. Sa ibang sa other government agencies, pangkaraniwan din yan. May training abroad. Kung may arrest warrant ng ICC, wala na, makulong ka na dito sa Pilipinas. Kung mag-outing-outing ang pamilya mo, mag-banding-banding abroad, di ka makalabas, arestuhin ka. Yun lang, di ba? Summons for Sara. Ito, dito na tayo. Ang tanong, kasama ba si Sara Duterte? Once and for all, yan, pakinggan natin mula sa ICC mismo yan. In the case of Vice President Sara Duterte, Conte noted that her name does not appear on the official public records of the ICC. Oy, thank you. Thank you o congratulations. Yan ang sabihin nyo, mga DDS. Sabihin nyo kay Conte thank you and congratulations Sara Duterte. Hindi raw po kasama si Sara Duterte doon sa public records Nako si Trillanes, naisahan ka dito Trillanes But it is a clear indication already that she might be included. Oy, bawi. Pwede daw that she might be included when the ICC specified that the scope of the investigation will be from November 2011 to June 2022. 2011 malayo pa yan, Ka-Coffee Hindi pa presidente si Digong dyan. So, posibleng kasama si Sara Duterte doon. Pero doon sa tinutukoy na public records ng ICC, sabi ni Conte, hindi kasama doon si Sara Duterte. Pero, might be included kapag in-specify ng ICC yung scope of investigation na magsisimula yan sa November 2011 to June 2022. Ayan, kasama na si Sara dyan. Conte said, referring to the probe's coverage of the so-called Davao Death Squad. So, ibang usapin naman yan. War on drugs, yung tinutukoy natin kanina, si Sara Duterte naman, dito sa Davao Death Squad, posible siyang masama dito. The Vice President served as Davao City Mayor from 2010 to 2013 and again prior to her election to higher office in 2022. Ayun. Yun ang batayan ni Trillanes. Balik ulit kay Trillanes. Yung puntos, balik ulit kay Trillanes. Sara Duterte could be investigated at the very least, but we need additional proof to say that she was involved or she was one of the perpetrators, sabi ni Conte. Ako sa tingin ko, Ka-Coffee, hindi pa matibay yung ebidensya nila dito kay Sara Duterte, Digong, Bato, Albayalde, yan, matibay na yan. Pero kay Sara Duterte, malabo-labo pa yan. It depends on how the ICC will consider or appreciate their testimonies regarding the Davao Death Squad. There could be a summon for Sara Duterte to cooperate in the probe at the minimum, sabi ni Conte. Nako, delikado Delikado kayo ngayon
Ask about the briefer that the Department of Justice is preparing for President Marcos, Conte said it is clear indication that the chief executive is reconsidering his position on the matter. Naku, pinakaban nyo na naman. Ay, pinakaban nyo na naman ng mga DDS. Sabi ni Conte, malinaw na may indikasyon na gusto ng presidente na i-reconsider yung kanyang posisyon dito sa usapin na to. Ibig sabihin, mag-change ng stance. Naku po. Naniniwala ako dyan. Now that he is looking at it closely and on a legal perspective, I think that this is an indication that he would be reconsidering his decisions. Agree. The government, Conte noted, specifically attributed its position to existing policy framework, making it possible for this policy to change in the future. Our only request is that the briefer is as fair and thorough as possible, sabi ni Conte. Naku, to bagong balita ito. Umaga pa lang, magandang almusal to ng mga DDS. Paano nyo pasisinungalingan ngayon yan? Nagsalita na mismo ang ICC. Ang sisi niyan, malamang sa malamang kay PBBM na naman. Ang sisi niyan kay First Lady na naman. Oy, anong kinalaman ni PBBM dyan? Sino ba ang gumawa ng mga kalokohan na yan? Inutos ba yan ni PBBM? Definitely hindi. Wala siyang kinalaman dyan. ICC, utusan ni PBBM? Ano ka, hello? Siya, sige. Anong say mo dyan? Anong komento mo? I-share ang iyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa na rin po ng iba nating mga ka-coffee. Samantala yung mga nasa Facebook at YouTube, baka di pa po kayo naka-like sa video na yan. Attendance check tayo. Like ka-coffee sa Facebook, YouTube, like. Sa Facebook, baka hindi pa kayo naka-follow, please click lang po yung follow. At kung kayo naman po ay nasa YouTube, ay i-click lang po ninyo ang subscribe. Alright, ako yung magpapaalam muna sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Ingat po kayo, nasaan man po kayong lupalop ngayon, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Paalam, bye-bye!